pwedeng gawin nitong ano nitong mga tao ngayon na dito. Katulad niyan si Alan Peter Cayetano, hindi niya pwedeng gawin na yung parang ang dating papalitan niya si Senator Tito Sen, si Tito Sen. Hindi pwede para sa akin, papalitan niya, naku, magkakandaletse-letse sila diyan. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang mga Pilipino po, tama na sila para kay Tito Sen. Okay na sila kay Tito Sen. Ngayon, kung papalitan nila si Tito Sen, diyan sila magkakandal-lintik-lintik at baka po ang Senado matulad sa Nepal. Do you blame them for going out into... So, eto, kita nyo ating Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsasalita na kung siya ay hindi presidente, sasama din siya sa rally na yan para sa mga kurakot. So, eto po. To the streets. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course, they are enraged. Of course, they're angry. I am angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Do you Diba? Hindi mo masisisi talaga ang mga Pilipino kung sila po ay lumabas sa September 21 at magpahayag ng kanilang saloobin. Pero kung gagawin po ng mga Duterte Black, Duterte Dogs, na palitan si Tito Sen, sigurado ako malilintikan sila sa taong bayan. Lalo pa sa September 21, dalawang malaking rally po ang mangyayari. Isa sa Luneta at isa sa Quezon Memorial Circle ba? O I'm not sure kung doon. Dalawa yan Teka, tignan ko para sigurado. Actually, namimili nga po ako kung saan ako pupunta. Tinitignan ko kung saan ako pupunta na rally dyan. Kasi gusto kong tignan kung ano ang sentimiento ng taong bayan. Okay, EDSA. Ito, EDSA. Sa EDSA, People Power. People Power Monument sa, 21, Sabay. Pati sa Luneta. So ako po, kung mari ako'y pupunta sa rally, baka mas piliin ko Luneta. Kasi doon, mga Gen Z ang nandoon Titignan natin kung sila ba ay talagang magpupuyos sa galit at gagawin nila ang hindi natin inaasahan. Kasi hindi natin sila masisisi Pero sigurado ako, magpupuyos sila ng galit. Hindi po para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Para po yan sa mga Duterte Dogs. Alam nyo po ba, ang mga Duterte Dogs, bawal. Bawal po yan. Bawal sila sa, bawal sila sa Luneta. Kaya nagagalit si Banat Bay Ito yun, pinagbabawalan sila sa EDSA. Babala sa sino mang manggugulo, lalo-lalo na sa mga DDS na gustong guluhin ang isang matinong rally sa September 21 sa Luneta. Unang-una, hindi po DDS ang namuno ng rally na ito.
Ang panawagan pong ito ay mula sa pinagsama-samang pwersa ng iba't ibang organisasyon at samahan na galit sa korupsyon at gusto nang mabago ang mga pangyayaring ito, maisaayos, magkaroon tayo ng good governance. At huwag po kayong papasok dito at makikialam, Diyos ko, mga DDS, sapagkat sa oras na may sumigaw doon, lang bring him home, hihilahin namin kayo palabas ng luneta. Kasi yung korupsyon, dapat, pati yung ako nyo, yung puon nyo, ha? Managot at makulong, hindi lang si Digong, pati si Sara Duterte, si Roque, at iba pa. Ha? Bad trip kayo, kainis eh. Saw-saw? Saw-saw kayo! Ayan! Diba? Naku, lalo magagalit si Banat Bay. Bakit sila bawal sa, sa luneta? Diba? Gagalit si Banat Bay niyan. Sinabihan niyo eh. Dapat makakulong din si Digong. Nabubulok na nga dun sa ICC. Gusto niyo pang makakulong dito sa Pilipinas. Wow! Yan ang yan ang tama, 'di ba? Huwag haluan ng politika ang mangyayari na rally sa September 21. Bagkus dapat talaga yan, iba ng mga diyan, mga Duterte, iba ng mga DDS diyan, mga Duterte dogs. Iba niyan, mga Duterte dogs, huwag papasukin. Ano tama, buti nga sa inyo. Buti na lang, tanga. Natawa talaga ako dun eh. Do you blame them for going out into the Pangulong streets? Marcos nga, sabi niya, kung hindi siya presidente, lalabas din siya eh. Sasamahan pa niya yung mga relista eh. Diba? Kaya kayo, mga Duterte dogs, sa September 21, matulog lang kayo maghapon. Kasi sasakit ang mga dibdib ninyo sa mga maririnig nyo. Diba? Kasi hindi nila kayang mag-crowdsourcing. Hindi nila kaya. Luneta, pupuloy nila. Nek nila. Malabo nila magawa yan. Kaya alam niyo po, yang si Gatpatch, si Omar Baliw, at si Supaply, mga rapper yan. Mga hip-hop artist dito po sa Pilipinas. Isa sila sa mga mamumuno ng mangyayaring rally diyan sa Luneta. Mga mga tugtugan nila, gustong-gusto ko. Actually, lagi akong nakatutok sa Spotify o sa YouTube Music. Ang pinapakinggan ko palagi ay mga OPM rap. Ngayon, yung mga tugtugan ni Supaply, netong si Omar Baliw at netong si Gatpatch, ay gagamitin nila yung boses nila, gagamitin nila ang kanilang talent para po maiparating sa mga kurakot sa gobyerno ang panawagan ng mga Pilipino dahil nga po napupuno na rin sila. Biruin nyo, tayong mga Pilipino lumalaban tayo ng patas. Gumigising tayo ng madaling araw para makapasok sa trabaho. Tapos malalaman-laman natin na itong mga kontraktor na ito at ang mga politiko na ito, mga congressman, mga senador na ito, nagkakamal sa pera ng taong bayan. Pahiga-higa lang, patulog-tulog lang. Pero daang milyon ang kinikita sa mga government projects. Diba? Nakakagalit talaga yun. Ngayon, etong mga rapper na ito, etong mga vlogger na ito, sila po ay magpapalabas ng kanilang sama ng loob sa mga korupsyon na nangyayari. Biruin nyo sila, lumalaban ng patas. Naggigig sila. Pumupunta sa mga event para mag-perform. Hindi sila nagnanakaw, hindi sila nang-aagrabyado, hindi po sila kumakampi sa mga kurakot o nakikipag-cooperate sa mga kurakot. Sila po ay ginagamit nila ang kanilang mga talent para makapagpasaya ng tao. Tapos malalaman-laman mo na itong mga taong sangkot sa korupsyon, pakuya-kuya-kuy lang sa Senate hearing,
pamukbang-mukbang lang kapag merong Blue Ribbon Committee hearing, kapag merong Senate hearing. Ngayon, 'di ba? Ngayon nila malalaman ang hinaing ng taong bayan na ninanakawan. Sana nga makita rin natin diyan. Etong sila Riles Cram, sila Nateman, si CKYG, at yung iba pang mga vlogger, mga rapper. Tingin ko sila Flo G, sila Skastakli, hindi yan pupunta sa mga ganyan kasi iwas sila sa sa politika o sa mga gantong issue. Ayaw po nila. Ayaw po nila na yung kunwari sila ay imbitahin para sa mga ganyang pagsasama-sama. Hindi po, sila ay pure entertainment lang ang gusto nila. Kaya po kung mangyari man po talaga itong sinasabi ng mga DDEBs, Duterte Dogs, na si Tito Soto ay papalitan ni Cayetano 10K sa Senado as Senate President, baka matulad sila sa Nepal. Pero ang Malacanang, malabong mangyari yan. Ang itong House of Representatives, hindi mangyayari yan. Dahil kahit mismong si Speaker Martin Romualdez ay suportado po niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Suportado niya ang ginagawa o gagawin na pag-iimbestiga ng ICI. Ito po yung pahayag dyan ni PBB. Sir, just a follow-up question. Congressman Toby Tiangco has blamed your cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind these schemes. Aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. All right. Thank you. Diba? House Speaker will not be spared. Kaya hindi magagalit ang Pilipino o ang mga Gen Z kay PBBM kasi suportado ni PBBM ang ICI. At ang ICI walang sisinuhin, walang poprotektahan, walang sasantuhin. Diba? Kaya po yan po talaga ang nararapat. Yan po talaga ang tama. Yan po talaga ang dapat na mangyari. So, paano mo gagalitin ang Pilipino o ang mga Pilipino laban dito kay PBBM? Diba nakita na natin ang rally ng mga Duterte Dogs? Ano gusto ng mga Duterte Dogs doon sa sa EDSA? Ang gusto nila pababain sa pwesto si PBBM at si House Speaker Martin Romualdez. Tapos, ang ipapalit ay yung kurakot din. Kurakot din at wala ding talagang transparency na vice-presidenteng walang ibang ginawa kundi maglakwatsa ng maglakwatsa. So, gugustuhin ba yan ng mga Gen Z? Hindi. Ayaw na rin nila kay Sara Duterte. Kaya maririnig din natin ang sigaw ng mga Gen Z, ng mga rapper, na may malay na ngayon sa nangyayari sa gobyerno, nangyayari sa ating bansa. Gusto nila yung malinis, hindi yung marumi. Biruin mo, ang panawagan ng mga Duterte Dogs, alisin. Yung mga malilinis magtrabaho, mga nagseserbisyo ng tunay, hindi naglalakwatsa, hindi pansariling interes ang inuuna. Tapos ang ipapalit mo, yung punong-puno ng dumi. Isang vice-presidenteng naliligo sa EBA. Isang vice-presidenteng wala nang inatupag ngayon kung hindi mamasyal ng mamasyal
at mangampanya ng mangampanya sa iba't ibang bansa para maka-advance na siya. Advantage na sa kanya na siya ay makapangampanya. Dahil na may meligro siyang matalo sa 2028. Kaya puro paninira ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Puro paninira ginagawa sa ating House Speaker. Diba? Kaya po, pasensya na po kayo, mga Duterte Dog Senator. Kapag ginawa nyo talaga yan, kapag pinakialamanan talaga ninyo ang Senate President ngayon, sigurado ko, matutulad ang Senado sa Nepal at sa Indonesia. Yan ang totoo yan. Kaya, tibayan ninyo